Sa isang eksklusibong panayam ng broadcast journalist na si Jessica Soho, emosyonal na ibinahagi ni Kuya Kim ang matinding kalungkutan at paghihirap na dinadala bilang isang ama, matapos pumanaw ang anak niyang social media personality at mental health advocate na si Eman Atienza. Kitang-kita sa mukha ni Kuya Kim ang pagod at lungkot, mugto pa ang mga mata niya, subalit nakangiti pa rin siyang humarap kay Jessica para sa panayam. Ani Kuya Kim, "Okay lang, Jessica. I'd like to think that my daughter Eman did not die in vain." Sinabi rin ni Kuya Kim na noong namatay si Eman, alam na nila ng misis na si Felicia Atienza na may problemang pinagdaraanan ang anak nila. At may mga few attempts na ang anak noon pa man. "And my prayer to the Lord every single day was for this not to happen. For Eman to be safe, for Eman to be happy, for Eman to heal. Yet this happened." Emosyonal na pahayag ni Kuya Kim. Naniniwala raw si Kuya Kim na may dahilan kung bakit nangyari kay Eman ito, at ang dahilan daw na ito ay maganda, at ito raw ang nagbibigay ng kapayapaan sa kanya. Binanggit din ni Kuya Kim na lahat ng mga anak niya ay pinalaki nilang strong, kaya ikinagulat daw niya ang nangyari kay Eman, dahil ang ipinakikita nito sa harapan ay malakas siya, subalit may iniinda palang kahinaan sa katahimikan. Kwento ni Kuya Kim, 2 araw bago sumambulat ang balita ng pagkamatay ng anak, natunugan na nilang may problema ang anak. Eman texted her mommy. Sabi niya, "Mom, I'm in an emergency right now but worry not. There's no self-harm. But I need to go to a therapy center." So we know there was something wrong. We tried calling her, hindi sumasagot. And then the next day we tried calling her again, hindi na naman sumasagot. And then on the second day, I woke up in the morning, may message si Feli. "We have terrible, terrible news. I know already." Napaluhod ako, nanlambot ang tuhod ko. Sabi ko, "Lord, heto na." So I called Feli. And Feli said, "Eman's gone." Nanlambot ako, nanlamig ako. And ang nasa utak ko, "Lord, dasal ko sa'yo to araw-araw." Why? Inamin rin ni Kuya Kim na ang sakit ng pagkawala ng anak ay walang katulad sa anumang naranasan niya. "Parang Lord kahit bigyan mo ako ng cancer okay. Tiisin ko yan eh. Madali ang physical pain. Titiisin mo yan eh. Pero yung mamatayan ka ng anak, masakit. Hindi mo alam kung saan galing ang sakit, masakit lang." Masakit sa lahat, ipinaliwanag din ni Kuya Kim na ang pagkawala ni Eman ay hindi lamang nagdulot ng lungkot, kundi nagturo rin sa kanya ng mas malalim na pananampalataya sa Diyos. Aniya, sa gitna ng matinding kirot, natutunan niyang magtiwala sa plano ng Panginoon kahit hindi ito madaling intindihin. Bumuhos ang simpatsya ng publiko, kabilang ang mga kapwa niya personalidad sa telebisyon, na nagpahayag ng pakikiramay at paghanga sa kanyang katatagan. Maraming netizens din ang nagsabing naging inspirasyon si Kuya Kim sa pagpapakita ng tunay na pagmamahal ng isang ama. Na-cremate na si Eman at naiuwi na sa Pilipinas ang mga labi niya, na nakalagay na lamang sa urn. Sumakabilang buhay ang TikTok star noong ika-22 ng Oktubre sa Los Angeles, California. Samantala, bukas sa public viewing ang wake mula ika-3 ng Nobyembre hanggang 4 para sa mga nais makiramay sa pamilya Atienza. Wala pang detalyeng ibinibigay ang pamilya patungkol naman sa libing.